letters. Verb? 4 letters? Ano ba yan? Alam niyo ba kung bakit verb ang pinakamahalagang salita sa sentence? Kasi kung walang galaw, walang mangyayari. Ayan, you're talking in riddles again. Hindi yan riddle. Sabihin na natin hint. Hint? Para saan? May mga bagay na hindi mo maiintindihan hanggat hindi mo nilalakaran. Baka mas makwento ang mundo kaysa sa iniisip mo. So, action? Galaw? Kanina pa tayo palakad-lakad dito eh. Nakita niyo ba yung daan kanina? Lubak-lubak. Saan na ba tayo pupunta niyan? Tingnan mo yung nakasulat to, ha? Pinsot? Peters? Okay. Setting sun mean west, di ba? 3 turns daw, oh. No. Tara, lakad tayo. Teka. Crossroads? Saan tayo lilipunat? May sinabi pa ba? Light rises. Sunrise? Pati gising siya, di ba? Yes. Faith, ito na ata yun, guys. So, simbahan pala natin. Parang ang tagal na lang ulit tayo pumunta dito. Saan pa ba yan? Ang taas na kisame, oh. Ang ganda. Parang Spanish colonial design. Batong pader. Ang taas na kisame. Parang ginawa talaga siya para magtagal. Grabe. Imagine, no? Ilang generation na yung dumaan dito. Ito ay bahagi ng Diocese ng Malolos at may mahabang kasaysayan, unang itinayo noong 1874 at itinatag bilang parokya noong 1911. Gayun din, sumailalim ito sa malaking restorasyon noong 1985 at muling binuksan noong 1999. Ipinagdiriwang ang pista ng parokya tuwing ika-8 ng Disyembre at dahil nasa tabing kalsada at napapalibutan ng mga mahalagang gusali ng bayan, madali itong marating ng mga deboto at bisita. Manang? Manang? Iyo. Matagal na po ba kayo nagsisimba rito? Oo, iha. Dito na rin ako bininyagan. Pati yung mga anak ko, dito na rin ikinasal. Wala bata pa ako, dito na kami nagsisimba. Dito na rin kasi talaga ako lumaki. Alam mo, dito na tayo lumakad pero ngayon lang natin nalaman yung kwento na to, no? Ang weird, no? Taga rito tayo pero parang tayo pa yung turista sa bayan natin. Teka. Bakit dito tayo napunta, no? Wala naman dito si ate. Oo nga, no? What if mali tayo napuntahan? Tara na nga, alis na tayo. Tara na. Ikaw sa tuloy. Iyak ka na yan. No, wala naman tayong ganito eh. Oo nga. Ano, tara, punta mo na sa Kim. Humihi pa kasi. Puro baliwag lang naman sasakyan dito eh. Layo naman ang mararating natin. Subukan muna natin. Pag naligaw, edi magbalikan tayo ng damit. Sige na nga, sakay na tayo.
Wow, grabe. Sunod-sunod yung butiks dito ah. Dami naman nilang magkakalaban yan. Ay, nako. Bada din tayo, no? Guys, ito na yon. Natingnan niyo ba yung shop dun kanina? Tignan niyo to. Those are three. Just like these three square. Diba? Tipi? Design niya panty oh. Tara, diba tayo? Grabe no. Sari-sari. Parang lahat ng damit pang okasyon nandito din. Tingnan pa oh. Ang ganda. Ay, ate ko. Dami mo nalaman no. So, pananahin siya na talaga yung pangunahing hanap buhay dito sa Bagong Bali. Oo nga eh. Hindi ko rin expect na dadayo pa tayo dito. Kung napansin niyo yung drunk kanila, liblib talaga yung papunta dito, no? At kung makapansin niyo, diba? May pinag-oriented natin. Pero, wala natin sa mga bahay. Nalaman ko kanina na kaya pala masan si Gustavo. Kaya dahil yun sa akin sa pag sa manatali. Oo nga pala. Si ate. Ay, na ko pagkikita niyo mga mukha eh. Wala pa rin talaga akong makita ang pamilya ng mukha. Oh, teka. Ano pala yung binigay sa'yo kanina bago tayo mag-pack up? Ito ba? Galing ko kay Sis Jo. Kabible study natin siya. Timbers lang yan, oh. Baka naman may ano yun, importanteng tulong mo tayo makatulog. Wala tayong dala. Hindi na. Food na naman. Tingin? May Antosh Hyper to eh. Tignan mo. At Dax? Teka. Saan naman nakuha yan? Sa MMW class? Hindi. Basta ganito yan eh. Shield. Teka lang. Tingnan mo yung bayan yan. Ayun no, logo ng Tangi. Shield yan, di ba? Tsaka, tingnan niyo oh. Parang siyang babae, mother figure oh. Ano, asa kaya to, no? Search mo kaya, lumalabas naman yan sa Google eh. Lagay mo. Pati statue ng woman. Google Maps ka na lang. Ano? Tara? Grabe, buti na lang talaga nakahiram tayo ng e-bike, no? Sabi kasi nila eh, bibihira pang pasaherong jeep na dumadaan dito. Baka mas stranded lang din tayo. Sis, sigurado ba tayo dito? Parang puro bukid na lang to eh. Google Maps, huwag mo kami iligaw please. Sabi rito sa maps, malapit na tayo eh. Pero parang papasok na tayo sa dulo ng mundo. Sigurado ba kung dito yun? Guys, relax lang kayo. Tiwala tayo sa Wattpad logic ko at sa Google Maps, no? Malapit na tayo. Wow! Nandito na tayo! Ayun na inang Filipino Shrine, guys. Grabe guys, seryoso pala tayo dito, no? Alam niyo ba, habang nasa daan tayo kanina, nag-research na ako about dito eh. Alam nyo ba, na itong lugar na to, yung Real de Cacarong, dito tinayo yung tinatawag nilang Republic of Cacarong de Sile. Republic? Noong 1896 kasi, parang naging secret base to ng mga katipunero. Halos 3,000 hanggang 6,000 na taong nanirahan dito para lumaban sa mga Kastila. Yung nakausap ko rin kanina si Kuya Gert eh, habang naglalag tayo kanina. Kaya pala tinawag na inang Filipino itong lugar na to kasi noong January 1, 1897, maraming nag-alay ng buhay dito sa lugar na to. Guys, ito na talaga siya. Ito yung literal na nasa logo ng Pandi.
ito pala yung historical marker niya na kinilala rin siguro sila ng National Historical Commission. Sabi dyan, tinatawag itong Kakarong de Silis Shrine o mas kilala bilang ang Inang Pilipinas Shrine. Be, kaya pala yung image logo ng Pandi. Hindi na siya basta-basta babae. Grabe. Siya si Inang Pilipina. Ako makatawa sa katapangan ng Pandi. Sa liit ng Pandi, di ako makapaniwala nag-isentro pala itong revolusyon noon eh. Teka. Bakit parang may sphinx dito? Parang ano yun? Egyptian lang? Sabi sa mga nabasa ko, ang mga espinghe daw or sphinx ay tagapangalaga ng mga lihim o guardians of secrets. So bagay na bagay siya sa lugar na to kasi itong lugar to nagsilbi siyang tagapangalaga ng mga lihim. So sumasalamin siya sa kasaysayan nitong lugar na to bilang isang kuta ng isang lihim na samahan. Ang ganda ng symbolism. Itong imahe ni Inang Filipina sa gitna, siya ang sumisimbolo sa ating bansa bilang isang nurturing mother, no? Tama. Itong shrine na to, hindi lang siya place of remembrance eh. Tamo, it's a powerful testament of the spirit's nationalism. Grabe. Ang layo na narating natin mula sa decoding si Senyo Pandi. Nakaka-proud pala, no? Hindi ko maisip na yung lubak-lubak na dinaanan natin kanina, tumanak pala doon ang dugo ng mga ninuno natin noon para maging malaya tayo ngayon. Kumbaga itong lugar, hindi lang siya basta landmark. Ito ay isa sa mga puso ng kasaysayan dito sa Bulacan. Kaya mahalaga sa ating mga Pandiyenyo na wag lang natin itong tignan ay say background sa picture. Itong Inang Filipina Shrine, sa itong paalala na ang kalayaang tinatamasan natin ngayon ay bunga ng matinding sakripisyo. Grabe. Ang dami nating napuntahang lugar ngayon. Oo nga eh. Parang bawat lahat ng lugar may iniwang tanong eh. Weird. Dami-daming clues, wala namang mahanap. Sa paglalakbay natin dito sa Pande, mas nakilala ko yung kultura, pananampalataya, at kasaysayang bumubuo sa pagkakakilanlan natin. Dito, mas nakita ko yung kahalagahan ng isang nagkakaisang bayan para sa ikalalago bilang isang Pandiyenyo, Bulakenyo, lalong-lalo na bilang isang Pilipino. At bilang isang Bulakenyo, pinagmamalaki ko naman talaga ang mga lugar na nalipot natin. Eh, biruin mo, dahil sa misteryo ni ate nalaman natin na makasaysayan pala talaga ang Pandi. At bilang isang feeling kabataan na rin, karangalan na to, no? Tayo kasi ang magdadala ng pamana ng kasaysayan na ipamamana natin sa anak ng anak ng anak mo. Check. Pero no joke guys ha, dagdag information talaga to. Ang yaman-yaman pala ng Pandi pagdating sa kasaysayan, no? Ikaw ba, te? Kasi hindi ko pa rin maintindihan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin natin siya mahanap. Si ate, hindi pa rin natin mahanap hanggang ngayon. Pero ang Pandi, hindi lang naman talaga to lugar lang yung paghahanap. Lugar to ng pag-alaala. Hindi totoo si ate. Pero nahanap na namin siya. Isa lang pala siyang tulay at gabay upang matuklasan namin ang kasaysayan ng bayang ito. Siya pala ang diwa ng Pandi. Siya ang matagal na namin hinahanap. Pandi